Ano po ba ang dapat gawin kung inurong na naman po ang kaso? Pero kahit inurong na, ay nakakulong pa po yung tao. Lalo na at ilang taon na rin po ang lumilipas. Ayan. Ilang taon na daw ang lumipas. Yes, Jenny, ito ang sagot ni Attorney Balilo. Yes, Attorney, go ahead. Thank you. Kay then naman, kailangan kasi muna natin itanong kung nasang stage na ba yung kaso. Kasi kung may hatol naman na yung korte, yung kataga kasi na inurong, baka mamaya inurong yung pinagbigyan lang. Kung pinagbigyan lang tapos may hatol na yung korte na sentensyado na siya, wala na tayong magagawa doon kung sentensyado na. Kailangan isuserve na lang nung nahatulan yung sentensya niya. Kahit na inurong, wala tayong magagawa doon. Yung pangalawang kaso naman, kung nakabinbin pa rin sa korte at may affidavit of desistance yung kataga na inurong, kailangan ulit natin magantay ng hatol mula sa korte. Dahil kailangan i-dismiss ng korte yung kaso dahil dun sa affidavit of desistance na yon. Pero yung affidavit of desistance na yon, bilang lang yung mga crimes o mga krimen na pwede tayong mag-execute ng affidavit of desistance dahil may mga crimes o krimen katulad ng halimbawa ng rape. Kung rape yan, nag-affidavit of desistance, pwede pa rin kasing ituloy sa court yan. Ngayon, aantayin natin yung hatol ng korte kung ano yung desisyon, kung pagbibigyan ba yung private complainant natin. Ngayon, kung may hatol na yung korte, pwede naman tayong magsulat kay warden dahil nakakulong. Tapos yung judgment mismo ng korte, i-attach natin dun sa sulat kay warden at ipapadala kay warden. Ngayon, kung sa kabila ng lahat ay hindi pumayag si warden na i-release ang ating akusado, doon tayo magpa-file ng tinatawag natin na habeas corpus. Ngayon, yung habeas corpus na yon ay ipina-file na natin yun sa korte.